Marami pa ring tao ang naniniwala sa mga supernatural na kapangyarihan, ngunit mahalaga ang mag-ingat sa mga paniniwalang walang sapat na ebidensya. Kamakailan, isang sorcerer sa Indonesia ang pumatay ng 42 babae. Pinaniniwala ang magiging immortal siya kapag ininom ang laway ng mga biktima. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng panganib ng bulag na paniniwala at kung paano ito maaaring gamitin sa panlilinlang. Noong ika-27 ng Abril, isang binata ang pumunta sa taniman ng tubo sa Saysemayang Village upang mangalap ng damo para sa mga alaga niyang hayop. Habang naglalakad, napansin ng binata ang kakaibang bunton ng lupa sa pagitan ng mga tanim. Dahil tila wala ito sa lugar, nagpunta siya kay Sugito, ang hepe ng barangay, upang i-report ito. Agad namang sumama si Sugito at ilang kalalakihan upang silipin ang lugar. Pagdating nila, napansin nilang parang may hinukay na lupa. Tinusok nila ang bunton gamit ang stick at inamoy ang dulo nito. Nang hilahin, amoy bulok na bangkay. Dahil alam nilang may mali, agad nila itong ipinaalam sa mga awtoridad. Agad naman silang inutusang hukayin ang lugar. Kumuha sila ng mga kagamitan upang magsimulang maghukay. Bandang hating gabi, natagpuan nila ang katawan ng isang babae, hubad at nabubulok. Hindi nila tuluyang mailabas ang bangkay, kaya agad nilang ipinaalam ito sa mga awtoridad upang humingi ng tulong. Pagsikat ng araw, dumami ang mga tao sa lugar upang panoorin ang kaguluhan. Ang katawan ng babae na may natirang laman ay mabilis na nakilalang si Sri Kamaladewi. Agad na pinuntahan ng ina ni Dewi ang lugar matapos niyang marinig ang nakakakilabot na balita. Umiiyak siya at dasal ng dasal na sana hindi iyon ang kanyang anak. Ngunit nang makita ang mga paa ng bangkay, nawalan siya ng malay. Anak nga niya ito. Nalaman nilang 3 araw na itong nawawala bago pa ito natagpuan. Kumalat agad ang balita sa buong baryo tungkol sa natagpo ang bangkay. Dahil dito, isang 15 anyos na driver ng pedicab na si Andreas ang lumantad upang magpatotoo tungkol kay Dewi. Ayon kay Andreas, 3 araw bago natagpuan ang bangkay, sumakay si Dewi sa kanyang pedicab. Sa simula daw ay medyo alanganin ito na sabihin kung saan pupunta, pero kalaunan, sinabi niyang pupunta siya sa isang shaman na si Ahmad Saraji. Humiling din siya kay Andreas na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang pagbisita. Dahil dito, agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Saraji upang ito ay imbestigahan. Nang matagpuan si Saraji, sinimulan siyang tanungin tungkol kay Dewi. Tulad ng inaasahan, todo tanggi si Saraji, ngunit inamin niyang nakita niyang hinukay ang katawan ni Dewi at nagluksa siya ng 3 gabi para sa kanya. Ngunit nang magsagawa ng masusing paghahalughog ang mga pulis sa bahay ni Saraji, natagpuan nila ang mga gamit ni Dewi kabilang ang kanyang damit at alahas. Dahil dito, agad siyang inaresto bilang pangunahing suspect sa pagpatay. Paulit-ulit siyang ininteroga at kahit mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot, nauwi rin siya sa pag-amin. Umamin si Saraji sa krimen na ginawa kay Dewi. Ayon sa kanya, lumapit si Dewi para humingi ng tulong. Nais niyang ayusin ang relasyon nila ng asawa niyang matagal nang hiwalay sa kanya. Pagkatapos niyang imbitahan si Dewi sa bahay, pinaniwala niya ito na makakatulong ang isang ritual upang maibalik ang kanilang pagsasama. Noong hating gabi, naglakad si Saraji at si Dewi papunta sa sementeryo at dumiretso sa taniman ng tubo. Naalala ni Saraji na kabado at takot na takot si Dewi, kaya isa sa kanyang asawa ang kinailangang sumama sa kanila. Pagdating nila sa isang partikular na bahagi ng taniman, pinilit ni Saraji si Dewi na magpatali. Aminado si Saraji na nag-alinlangan si Dewi, pero sa huli, pumayag din ito dahil umaasa siyang mababalik pa ang pagmamahal ng asawa niya. Naghukay si Saraji ng mababaw na butas at pinahiga si Dewi sa loob nito. Bago siya tuluyang ilibing, inutusan ni Saraji si Dewi na huwag kikilos hanggat hindi napupuno ang hukay. Lumuhod siya sa tabi ni Dewi, tinakpan ang mga mata nito at pagkatapos ay sinakal ito hanggang sa mawalan ng hininga. Nang masigurong patay na si Dewi, isinagawa ni Saraji ang nakakasuklam niyang ritual. Ininom niya ang laway na tumutulo mula sa bibig ni Dewi. Pagkatapos, siya at ang kanyang asawa ay hinubaran si Dewi
ng lahat ng kasuotan nito bago tuluyang inilibing sa mababaw na libingan. Kalaunan, inamin ni Saraji na hindi lang si Dewi ang kanyang biktima, marami pa raw. Sa una, sinabi niyang 5 lamang ang kanyang biktima, pero habang tumatagal ang investigasyon, umabot ang bilang sa 42 kababaihan na kanyang pinaslang sa loob ng mahigit 1 dekada. Dagdag pa niya, sinipsip niya ang laway ng lahat ng biktima bilang bahagi ng ritual upang lumakas ang kanyang spiritual na kapangyarihan. Ngunit paano siya umabot sa ganitong paniniwala? Si Ahmad Saraji ay ipinanganak noong dekada 50. Hindi marangya ang buhay ng pamilya nila. Isang simpleng may bahay ang kanyang ina, habang ang ama ay nagtatrabaho bilang subsistence farmer at isang witch doctor. Bago pa siya nakilala bilang Ahmad Saraji, ang orihinal niyang pangalan ay Nasib, isang pangalan na pinili ng kanyang mga magulang sa pag-asang magiging mas maganda ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang ama noong siya ay 7 buwang gulang pa lang. Dahil sa kahirapan, hanggang elementarya lang ang kanyang natapos. Bata pa lang siya ay kilala na siyang pilyo at pasaway. Mahilig siyang gumawa ng mga kalokohan. Ayon sa mga kalaro niya noon, madalas magnakaw si Saraji ng kung ano-ano. Dahil sa kanyang pagiging rebelde, naglayas siya noong siya ay 19 na taong gulang. Kinalaunan ay nahuli ito at nakulong dahil sa pagnanakaw. Hindi siya tinatablan ng pagsubok. Nang ito ay makalaya, muli na naman siyang bumalik sa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng mga alagang hayop. Pagkatapos niyang makalabas muli, nagsimula si Saraji na mag-explore sa mundo ng shamanism, isang landas na tinahak din ng kanyang ama dati. Noong 27 taong gulang siya, ikinasal siya kay Tumini at pinili niyang palitan ang pangalan mula Nasib na naging Ahmad Saraji. Inisip ni Saraji na ang pagpapalit ng pangalan ay magpapabuti ng kanyang kapalaran. Sa kanyang kasal kay Tumini, nagkaroon sila ng 4 na anak na lalaki, ngunit hindi siya masaya dahil nais niyang magkaroon ng anak na babae. Kaya't pumunta siya sa kanyang ina at sinabi na nais niyang mag-asawa pang muli. Dahil ang kanilang pamilya ay sumusunod sa Islam, pinayagan siya ng kanyang magulang. Si Sarti, ang ina ni Saraji, ay hindi nag-alala tungkol sa plano ng anak niyang magpakasal muli. Ang tanging ikinabahala niya ay ang mga babaeng pinili ni Saraji. Karamihan sa kanila ay mga kapatid mismo ng asawa nito. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na immoral ang ginawa niyang desisyon at paparusahan siya ng Diyos dahil dito. Hindi pinansin ni Saraji ang pakiusap ng kanyang ina at pinalayas pa ito. Sa huli, pinakasalan din niya si Ngutiya, ang kapatid ng kanyang asawa, at nagkaroon pa siya ng 5 anak mula sa mga ito. Sa Indonesia, may mga shaman na nahahati batay sa kanilang mga espesyalidad. Halimbawa, kung nais mong mabilis na yumaman, maaari kang magtanong sa pesugihan witch doctor para mag-utos ng demonyo at magsakripisyo ng isang tao. Kung may kaaway kang nais gantihan, maaari ka ring humingi ng tulong sa santet shaman. Marami pang ibang klase ng shaman o witch doctor, maging relihiyoso man o hindi. Kahit sa makabagong panahon, hindi pa rin nawawala ang mga taong humihingi ng tulong mula sa mga ito. Ang mga tao na humihingi ng tulong sa witch doctor ay palaging handang gawin ang anumang hilingin ng mga ito. Sa kasamaang palad, ang mga spiritual shortcut o mabilisang solusyon na ito ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga tao. Si Saraji ay isang shaman o witch doctor na may kakaibang kapangyarihan. Ayon sa mga tao, may kakayahan daw itong ilipad ang mga ulap at pigilan ng ulan. Ipinagmamalaki ng mga asawa ni Saraji ang kanyang kapangyarihan sa publiko upang mangakit ng mga kliyente na nais magpagamot. Dahil dito, naging sikat siya sa kanilang lugar at pati mga lider ng gobyerno ay nagiging kliyente din niya. Dahil sa kanyang mga gawain at kapangyarihan, nakuha ni Saraji ang respeto ng mga tao sa Semayang Village. Ngunit isang araw, noong 1986, nagkaroon si Saraji ng kakaibang panaginip. Ayon kay Saraji, nagpakita sa kanyang panaginip ang kaluluwa ng kanyang ama. Sinabi daw nito na kung nais niyang lumakas ang kanyang kapangyarihan bilang witch doctor, ay kailangan niyang uminom ng laway ng 70 patay na babae.
Inamin ni Saraji na ang kanyang panaginip ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang hanapin ang kapangyarihan sa kahit anong paraan. Mula noon, nagsimula na siyang maglakbay ng isang misyon upang makamit ang kanyang layunin. Ngunit paano nga ba niya nagawa ang mga naunang krimen nang hindi nahuhuli? Isa sa mga dahilan ay ang mga ritual na isinagawa niya kung saan siya ay kumilos nang matagal nang hindi nahahalata ng mga tao. Bukod dito, ang mga biktima niya ay karaniwang mga babae na humingi ng tulong, kaya't nagsimula ang kanyang panlilinlang sa mga kababaihan. Ang kanyang kapangyarihan bilang isang shaman ay nakatulong din sa kanya upang makuha ang tiwala ng kanyang mga biktima, kaya't nagpatuloy ang kanyang mga krimen nang hindi agad nadidiskubre. Ayon sa mga ulat, inutos ni Saraji sa mga kababaihang lumapit sa kanya na huwag sabihin sa kahit sino ang tungkol sa kanilang pagbisita. Pinaniwala niya ang mga ito na ito raw ay isang mahalagang bahagi ng ritual na hindi dapat sirain. Dahil dito, mas madali niyang napaniwala at namanipula ang kanyang mga biktima, kaya't nagpatuloy ang kanyang mga karumaldumal na gawain nang hindi nahuhuli. Ginagawa ni Saraji ang tinatawag niyang spiritual scan, at pagkatapos makuha ang pera ng mga kliyente, tinutokso niya ang mga kababaihan papunta sa taniman ng tubo. Doon, pinapaniwala niya ang mga ito na kailangan nilang ilibing ang kanilang sarili bilang bahagi ng ritual. Nakakagulat at nakakatakot na malaman na ang ilan sa mga kababaihan ay nagboluntaryo pang tumulong kay Saraji sa paghuhukay ng butas, na kalaunan ay magiging kanilang libingan. Sa pamamagitan ng kanyang mga panlilinlang at manipulasyon, naging madali para kay Saraji na kontrolin ang mga kababaihan at gawing biktima ng kanyang mga maruruming ritual. Ang mga kababaihang biktima ni Saraji ay kadalasang mga prostitute na naghahanap ng paraan upang mas dumami ang kanilang kliyente, mga asawang nais ayusin ang kanilang nasirang relasyon, o mga kababaihang naghahangad ng yaman at pisikal na kagandahan. Sa pamamagitan ng kanyang mga mapanlinlang na ritual, nakapagpatuloy siya ng maraming taon ng mga karumaldumal na krimen nang hindi nadidiskubre. Ang pag-amin ni Saraji bilang isang murderous witch doctor ay gumimbal sa buong bansa at naging mga pangunahing balita sa mga pahayagan at telebisyon. Hindi lang mga local news outlets ang nag-cover ng kasong ito, kundi pati na rin mga international journalists. Ang pangalan ni Ahmad Saraji ay naging isang bangungot na sumira sa imahe ng buong bansa. Dinala si Saraji sa mga lugar kung saan niya ginawa ang kanyang mga krimen, at doon ay inimbestigahan ang kanyang mga pagpatay na isinagawa at dokumentado pa ng mga media. Ang mga detalyadong ulat at investigasyon tungkol sa mga kasalanan ni Saraji ay nagbigay daan sa isang malawakang pagsusuri at takot sa mga ganitong uri ng ritual at supernatural na paniniwala. Kasunod ng kanyang nakakagimbal na pag-amin, nagsimula ang pagtatanggal o excavation project upang kunin ang mga katawan ng mga biktima. Ginamit ng mga autoridad ang bulldozer upang mapabilis ang paghuhukay dahil sa malawak na sakop ng taniman. Napatunayan na totoo ang pag-amin ni Saraji nang madiskubre ang mga katawan ng mga biktima sa buong plantation. Dahil sa matagal na pagkalibing, ang mga katawan ay naging mga buto na lang, kaya't naging imposibleng kilalanin ang mga biktima. December 11, 1997, si Ahmad Saraji ay sumailalim sa masusing trial. Hiniling ng mga prosecutor ang death penalty para sa kanya. Ang kasong ito ay naging simbolo ng takot at pagkabigla sa buong Indonesia noong huling mga taon ng dekada 90. Noong araw ng paglilitis, binawi ni Saraji ang kanyang naunang pag-amin tungkol sa 42 babae na kanyang pinatay. Lumitaw ang komplikasyon dahil hindi maaaring gamitin ang mga skeletal remains bilang matibay na ebidensya na si Saraji nga ang pumatay sa kanila. Inaresto rin ang 3 asawa ni Saraji at tinanong tungkol sa kanilang kaugnayan sa mga krimen. Dahil hindi nakikipag-cooperate si Saraji noong trial, sinubukan ng mga autoridad na maghanap ng motibo mula sa mga pag-amin ng mga asawa. Natuklasan na nasa bahay ang kanyang mga asawa tuwing may mga consultation session ang mga biktima.
Ang kanyang asawang si Tumini ay naging isang mahalagang tauhan sa pagpaplano at pagpatupad ng mga krimen na isinagawa ni Saraji. Ang mga pahayag ng mga asawa ni Saraji noong araw ng trial, pati na ang mga ebidensya mula sa kanilang mga bahay, ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga sistematikong paraan ng manipulasyon at panlilinlang na ginamit ni Saraji upang makuha ang tiwala ng mga kababaihan at isagawa ang kanyang mga krimen. Pagkalipas ng 7 buwan, ang prosecution team ay nagsagawa ng masusing pangangalap ng mga ebidensya at mga testigo upang palakasin ang kanilang kaso. Kahit nakaunti ang matibay na ebidensya, ang public pressure at matinding galit ng mga tao ay nagbigay ng malakas na impluwensya noong araw ng paglilitis. Ang malawak na coverage ng media ay nagdulot ng matinding demand para makuha ng mga pamilya ng biktima ang hustisya. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong ebidensya, ang pahayag ng mga asawa ni Saraji, pati na rin ang mga report at salaysay mula sa mga nakaligtas at mga saksi ay naging mahalagang bahagi ng kaso. Ang publiko na labis na nasaktan at nagalit sa ginawa ni Saraji ay nagtulungan upang matiyak na hindi ito makakalusot sa kanyang mga ginawang krimen. April 27, 1998, si Ahmad Saraji ay nahatulan ng death penalty. Hindi siya nagpakita ng kalungkutan at tila tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Si Tumini, ang isa sa kanyang mga asawa, ay hinatulan din ng death penalty, ngunit sa pagpapatuloy ng trial, kinalaunan ang kanyang parusa ay binawasan at pinatawan lamang ng habambuhay na pagkakabilanggo. Ang hatol na ito ay nagdulot ng halo-halong reaksyon mula sa publiko. May ilan na nagsabing hindi sapat ang parusa ni Tumini sa kanyang naging papel sa mga brutal na krimen. Ang kaso ni Saraji at ng kanyang mga asawa ay nagsilbing isang matinding babala sa panganib ng mga mapanlinlang na paniniwala. Marami ang tumutol sa desisyong ito, kabilang ang ina ng biktimang si Diwi na nagmaktol at nagsabing hindi sapat ang parusang ipinataw sa asawa ni Saraji. Matapos ang hatol, nagtipon ang mga magsasaka at mga tagalungsod ng Saysimayang Village upang lusubin at sirain ang bahay ni Saraji bilang protesta laban sa kanyang presensya. July 10, 2008, ang araw kung kailan isinagawa ang death penalty kay Saji sa pamamagitan ng firing squad. Sinubukan ng mga otoridad na dalhin ang kanyang katawan pabalik sa Saysimayang Village upang ilibing sa tabi ng kanyang mga magulang. Ngunit tinutulan ng mga residente ang ideya ng paglilibing sa kanya sa parehong sementeryo ng mga biktima dahil para sa kanila ito ay isang insulto sa pamilya ng mga biktima. Sa kabila ng mga protesta, ipinagpatuloy pa rin ang plano ng mga otoridad na ilibing siya doon, ngunit sa isang libingan na malayo sa komunidad upang maiwasan ang karagdagang alitan. Sinubukan ng mga otoridad na ilibing siya sa ibang sementeryo, ngunit tinanggihan pa rin ito ng mga tao. Sa huli, ang katawan ni Saraji ay inilibing 50 kilometro ang layo mula sa kanilang barangay, malayo sa mga taong kinamumuhian at tinuligsa siya. Ayon sa isang psychologist, ang pag-uugali ni Saraji ay nagbigay sa kanya ng konklusyon na si Saraji ay may antisocial personality disorder. Hindi ipinakita ni Saraji na siya ay nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Bagkus, nanatili siyang kalmado hanggang sa dulo ng kanyang paglilitis. Ang kanyang kawalan ng pagsisisi sa kanyang nagawa ay naging mga indikasyon na may malalim na issue sa kanyang mental health na maaaring nag-ambag sa kanyang brutal na mga aksyon. Dagdag pa ng psychologist, si Saraji ay hindi maituturing na baliw dahil siya ay buong malay at alam kung ano ang kanyang mga ginagawa. Ang brutal na pagpaslang ay hindi dahil sa isang sakit sa pag-iisip na nagdulot ng pagkawala ng kontrol, kundi dahil sa isang matinding kakulangan ng moral empathy, isang katangian ng antisocial personality disorder. Ang kwento ni Ahmad Saraji ay kalaunan ay inadapt sa isang pelikula na isinulat ng Indonesian writer na si Joko Supriyono. Ang pelikula ay pinamagatang Misteri Kebun Tebu na tumatalakay sa buhay ni Saraji at sa serye ng mga krimen na kanyang ginawa. Si Joko mismo
ang nakipagkita kay Saraji ng personal upang makuha ang mga impormasyon tungkol sa kanyang kwento. Ayon kay Joko, ang witch doctor na si Saraji ay isang payat at pangkaraniwang tao na walang pinakitang awa o pagsisisi sa kanyang mga ginawang krimen sa mga biktima. Inamin ni Saraji na alam niyang mahuhuli rin siya balang araw, pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang kawalan ng takot at malasakit ay nagpapakita ng isang disturbadong pag-iisip na hindi nakakakita ng sariling kamalian. Ang mga pangyayaring ito ay sanay magsilbing paalala sa kahalagahan ng pag-iingat at pagiging mapanuri sa mga taong nagpapanggap na may espesyal na kakayahan.